morning mga katsupa. Ang dami na nanonood sa aking video. Oh my god, natutuwa na ako. So parami na tayo ng parami. Sana dumami pa no, nang mabilang ko na ng jet yung nanay ko. Ayun na, nabunot na naman yung nanay no. Natutuwa ako, ang dami nagpapa-shoutout na. Oh my god, dati yung isa, dalawa. Ngayon, mga 5 na. Natutuwa ako na nagpapa-shoutout. Oh my god. So ngayon is Saturday. Mamaya isa-shoutout ko na. Kasi hindi ko na lista. Kasi kakagising ko lang. Ngayon Saturday, so pupunta kami ng FedEx. Sabi ko sa asawa ko, wala akong gagawin. Ayoko tumenga. Sinama niya ako. Kasi ayokong tumaba na lang ng lumubo, diba? Sinama niya ako ngayon sa FedEx. Sama niya ulit ako kasi nakaraan pa yun. First time niya ako isama. Ang dami kong nakikita mga magagandang bahay. Natutuwa nga ako kasi yung gaganda ng garden, diba? Yung garden kasi namin hindi ganun kaganda. Pero at least may garden, diba? Huwag na tayo maghanap ng maganda. Pero ayusin ko yung garden namin pagka nagkaroon ako ng mortgage. Ang hirap kasi ng garden. Mahal din ang magpalinis ng garden, Kaya sa ako, pag sipag ako na lang nililinis. Diba? Kaysa magbayad pa ako. So, sabi na asawa ko, sige sumama ka sa akin para makita mo na naman yung mga magagandang bahay. Ano kasi ako sa mga magagandang bahay kasi pala drawing ako ng mga bahay. Sabi ko, sige titignan ko kasi para ma-motivate ba ako na sana pagka nagkapera-pera ako may makabili ko din ng magandang bahay sa magandang village. Syempre lahat naman tayo natin yun, di ba? Tatag ito, hinahangal din natin everybody everyone, di ba? Naghahangal ng mga ganyan. Sino bang hindi, di ba? Syempre yung aming kasing neighbor, ang daming kalat, tsaka ang daming yung kapark na mga sasakyan sa labas. Yung ganung neighbor daw, parang hindi, sabi na ito sa akin, hindi daw ganun kaayos. Gusto na ito kasi yung neighbor niya, lahat ng neighbor niya, yung mga garden, maayos. Sabado, every Saturday, may pasok siya sa FedEx. So, pupunta ko na kami doon at sasamahan ko siya work. So, at least nakakagalaw-galaw ako, diba? Ako nakatenga. So, mamaya, i-shoutout ko yung mga nagpapa-shoutout. Natutuwa ako kasi kahit yung video ko, kahit konti lang, at least yung mga nanonood, hindi sa pilitang nanonood, diba? Yung, alam mo yun, nanonood ka, ganyan-ganyan. Ngayon, marami na nanonood. Natutuwa ako, hindi na sa pilitan. Kasi nung unang-una, nagbablog ako, sabi ko sa nanay ko, mama, manood ka. Yung mga kapatid ko, manood ka. Diba? Ngayon, hindi na. Kiniklik na nila yung mga video ko. Kasi nga daw, nakakatawa. Thank you po sa mga nanonood. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Hello guys, nandito na kami sa aming delivery. Okay na kapag-vlog kasi pagka nagda-drive, naingay. Ito po yung mga boxes. Siguro dog food. I think. Ayan, ang dami niya delivery. Ganyan po kasi kipag ang aking asawa. Kasunod lang ang luho ng aking nanay. Charot. Bulot na naman yung nanay. Charot lang. Siyempre, unahin muna natin yung mga utang bago naman yung mga luho-luho, diba? Kaya minsan, binibless tayo ni God kasi nga, diba, nagbabayad tayo ng utang. Yung iba kasi, hindi na nagbabayad ng utang. Malala na, no? Kaya kahit anong kayod nila, hindi sila umaangat. Ganun po. Tama ba ako, mga katropa? Kaya, eto. Ang daming mga dog food. Nakikita nyo yung chewy emerald na boxes. Basta yung may mga blong yan. Dog food or cat food. Yan. Diba? Buti na lang nadala ko yung aking foam stand.
Nahanap niya ngayon yung box kasi sobrang dami yung box. Nagkalit-ulit to na, no? Hindi na alam ko saan nakalagay. What number? 1018. Oh, do I need to help you? No, you're not supposed to touch it. Hanap namin yung box. Tara guys, hanapin ko muna. Tulungan mo No, muna. this area. Wala, hindi namin mahanap yun. Ayun ko muna magawa ko ng boxes. Baka may sabihin lang. Bawal kasi ako magawa ko ng boxes. Kasi nga, protocol nila. So ako, ano lang, sitting pretty. Ganyan. Pag nagutom, I'm hungry! Oh, diba? Nakita niya na. Maganda ng bahay dito, mga mga katsupa, nakakaingit. Dito mo makikita yung neighborhood mo mayayaman. Kasi walang mga kalat, oh. Walang yung gratas nila, hindi lumalagpas dun sa kalye, yung alam mo yun. Bakit ako sa inyo? Hindi ba? Ganda ng neighborhood dito, eh. Ayan yung mga Chewy Wear Pet Lover Shop. Ayan, mga dog food. Meron isang customer dito nag-order ng dog food, limang box. Grabe, no, mga laman nila ang aso. Kasi totoo nga ang kasabihan, pagka inalagaan mo ang aso, may dalang swerte yan. Eh, ako mahal ko yung pusa ko. Dati kasi may aso kami. Ngayon, yung pusa ko, wala na, namatay na kasi sobrang tanda. Tapos ngayon nagpusa ako. Ngayon hindi ko nadala yung pusa kasi nga may bayad. Siyempre, hindi naman namin afford. So, iniwan na lang namin yung pusa dun sa kapatid ko. Kasi pet lover din sila. So, ayan. Iniwan ko yung pusa ko. Namimiss ko na nga yung pusa ko. Sino kanya yung mga, ang topic natin for today's video? Isip muna ako. Hirap pala mag-isip ng topic for today. Pero ayan, tutulungan ko muna yung aking asawa. Kasi nga, tutulungan, bawal pala ako tumulong. Kasi the last time na tumulong ako, bawal pala daw yun. Nung hinahawakan ko yung boxes. So, sinabihan siya ng boss niya na bawal daw nga akong tumulong, siya lang daw. Eh ako naman pala tulong ako eh. Muna. So, yung lahat nagbubuhat ng mga buti na lang meron siyang cart na ganyan. Wala. Napakasipag ng aking asawa. Sana one day pagpalain ka ni God. Pagpalain tayo ni God. Tuwa ako kasi dumadami na ang aming viewers. Hindi na yung sapilitang panonood, diba?
Marami pong salamat doon sa mga nanonood at walang sawang pagsubaybay sa aking buhay, di ba? Ano nga ang chichika natin? Nagugutom na ako, wala nang laman ng utak ko. Ganito to pagka nagpa-fasting. Pagka wala akong maiisip na ganito ang ngayon, ang utak ko ngayon na nabablango ko. Pag ganyan po talaga pag nagpa-fasting ka. Diba? Kailangan nating mag-fasting kasi healthy rin ang pagpa-fasting para yung mga fats mo sa loob ng katawan mo natutunaw siya, nagagamit mo siya, diba? Kasi pag hindi mo yan nagamit, naku, baka mamaya magka-diabetes din ako katulad ng nanay ko, wag naman sana. Kasi pag ganun nga daw yun pagka hindi, total, Sabado ngayon, mamaya kakain din ganyan. So at least mamaya, 1 meal lang kami for today's video, diba? Kasi ililibre nga daw kami ni Nick, yung pamangkin neto. Daw, sobrang bait namin daw sa kanya. Sabi ko naman na, ano ka ba? Pamangkin ka ng asawa ko. Siyempre, talagang mabait kayo. Pero kung hindi ka pamangkin, ewan ko lang kung mabait pa kami sa'yo. May mga ganun kasi, di ba? Siyempre, pamilya mo, maging mabait tayo sa pamilya. Pero kung ibang tao, hindi natin sure, di ba? Baka mamaya. Why it's a lot boxes? My boxes are pets. 7 boxes. Nakita ko sa inyo. Dami, no? Akala ko 5 lang. 7 pala. Diba? Naubos na yung yung mga chewing yan. Mga dog food yan. Diba? Buti pa yung dog food, no? Kumakain ng masasarap. Naalala ko na naman yung buhay namin noon nung bata pa ako. Kasi nanay ko mapagmahal sa alaga naming aso. Sabi, naalala ko yung nanay. Nanay ko na naman nabunot ko, no? Naalala ko yung nanay ko. Sabi niya, Weng, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Yung mga aso, kumain ba? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Tapos sabi niya, kumain ka na ng sardinas. Sabi niya sa akin, kumain na daw ako ng sardinas. May mga dilata daw. Mag-open daw ako ng sardinas. Aba, pagka-uwi, bumili siya ng, alam mo yung chicken inihaw. Tapos sabi ko, ba't baka bumili ng chicken inihaw? Kumain na ako. Sabi niya sa akin, hindi naman para sa ito para sa aso to. Diba? Bait ang nanay ko. Kaya minsan natutuwa ako sa nanay ko na okay lang kahit hindi mo ko mahalin. Basta yung aso mo mahalin mo, okay lang. Diba? Ganyan po siya kabait. Ganyan po kabait ang nanay ko. Kaya minsan iniisip ko na, ano ba? Anak mo yan? Anak mo ba yung aso? Mas mahalaga pa yung aso kaysa sa akin Diba? Kaya minsan nga pagka kakauwi ko lang, tapos kakauwi niya lang din, galing naglalabas siya kasi galing ako ng school, ng high school. Minsan hindi niya ako kasi diba ako nauuna sa bahay, minsan tinatanong niya unang-una, kumain ba yung mga aso? Sabi ko, mama, pwede ako muna ang tanungin mo kung kumain na ba ako, kasi ako hindi pa kumakain. Sabi niya, ang lagi niya kasi sinasabi sa akin, ikaw may utak ka naman. Yung mga aso walang utak. Siyempre, ang aso ang lagi kong uunahin kaysa ikaw. Diba? Kaya po kamalang alaga naming aso. Kaya minsan bubuisit ako. Kaya minsan iniisip ko, maging aso na lang din kaya ako. Naano lang ako kasi ganyan po kabait ang nanay ko sa pag-alaga. Aray! Kuryente ako. Kuryente ako. Ito po yung buhay namin. Simpleng buhay sa Amerika. Hindi man grande ang buhay namin, diba? At least, nakakakain kami ng maayos. Hindi tulad ng dati, diba? Na hindi kami nakakakain. Grabe. Yung parang antayin mo pa yung biyaya ng barangay. Parang ganun dating sitwasyon namin Yung food pack, ganyan, yung mga antayin mo pa yung kapitbahay mo magbigay sa'yo. Ganyan po yung sitwasyon namin Tutuwa ako dito sa mga batang to. Pag-lagay ako nag-hay din ng butik. Mabait mga neighbor dito. Sana lahat ng mga
tao maging mabait. Aray. World peace. O, diba? Ang gaganda ng mga bahay dito, sis. Nakakaingit. Sana lang talaga manalo ko sa loto, no? Makakabalik kami ng bahay ng ganyan. Oh, ganda, oh. Kakatas lang namin kumain. Ang kinain lang namin is yung hotdog with buns. So, parang mamihina talaga ako kasi parang ayun na yung kinain namin. Parang kulang pa. Gusto ko yung ano, yung kanin talaga. Yung, alam mo yun, yung nangihina ako. So, nandito nga nagdi-deliver ang aking asawa. So, ako nag-video-video muna ako dito kasi medyo maganda ang simoy ng hangin. So, nandito po kami sa, saan ba to? Menasha, Wisconsin, di ba? Tapos may mga nakita kong mga boat dyan, mga ganyan. Ang ganda ng ano dito. Sana dito nga kami talaga nakatira. Kasi, hindi mo maaano na nasa province ka. Nasa small town ka, di ba? Kasi parang kakaiba sa akin, di ba? Tsaka may lake, di ba? Ang ganda. Break time! Mga kachupa, break time muna tayo. Kasi ang ganda view dito. Sabi ko, ay wait lang. Break time muna kami. Oh, di ba? Ang ganda, oh my God. Pakita ko sa inyo yung view. Ang ganda talaga. Sana dito rin kayo, no? Chikahan tayo, kwentuhan tayo. Guys, hindi pa ko naligo eh. Yeah, let's go. Sabi niya, break na daw muna kami kasi nakita nga niya. Ang ganda ng view. Sabi ko, oo nga, ang ganda. Sana dito tayo nakatira, no? May nagpapa-shoutout sa akin, taga San Francisco. Taray, mayaman siguro yun. Utang naman dyan. Self lang. Baka mamaya hindi na siya manood ng vlog natin. Baka mamaya isipin na, ay, itang hira tong batang to. Hindi na nanood ng vlog. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta tagaan siya. Deliland. Deliland ba? Delhi City. Basta San Francisco. SF. Diba San Francisco yon? Correct me if I'm wrong kasi meron ko office may bubwisit ako. Naalala ko na nun. Ano daw, yung LA, diba? Ang akala ko sa LA, Los Angeles, diba? Yun ang akala natin sa LA. Yung pala, Louisiana. Diba? Pamagali, akala mo kasi tagaan eh. Siyempre, ikaw hindi mo naman alam na diba? Louisiana pala yun. Kaya ang akala ko ng LA, Los Angeles, diba? Baka mamaya magkamali. Correct me if I'm wrong. Kasi may mga may mga tao kasi na pagka nagkamali ka lang, hindi ka na pwedeng itama, di ba? Dito tayo. Ang ganda ng nila rito, ng neighborhood. Kasi malapit sila sa lake. Feeling ko mahal ang mga bahay dito. Kasi pagka ang bahay mo malapit sa lake, mahal talaga. Milyon. Ewan ko baka mamaya nagmamagaling na lang ako. Correct na rin ako kung hindi ko alam, di ba? Syempre, para malaman ko rin kahit paano, di ba? Mamaya nagmamagaling ako, dulong-dulong sa ano. Pero ang ganda talaga rito, promise. Sana nga dito kami nakatira, no?
Ano to? Where are we? Manasseh? Manasseh. Wisconsin, Manasseh. Diba? Manasseh. Tara yung mga pangalan dito, no? Pangkakaiba. Sabi ko, tag dito, nakalimutan ko talaga yung mamaya babalikan ko. Manood muna kayo ng video ko, grabe naman kayo. Diba? Magkwentuhan muna tayo. Ang sakit ang ulo ko. Kanina, kumain na kami ng hotdog. Tsaka ng, nakita niya aso. May nagja-jogging na aso. Bakit ng aso niyo? May nang ganyang aso. Kaya alam baka mamaya kasi may girapata. Kagatin na naman ako. Ito. Natutuwa ako kasi yung vlog ko nga. Naman tayo ulit-ulit na naman tayo. Natutuwa lang. Hindi nga makamove on. Bakit? Diba? So na ba ako? Yun yung yung natutuwa lang ako kasi nga yung vlog ko nga hindi nasapilitan manood. Kasi yung unang-unang nag-vlog, manood ka, sapilitan ng pagpapanood eh. Alam mo yun? Ngayon, dami na nanonood. Thank you po sa mga nanonood. Pagpalain kayo ng haring may kapal. Ang ganda ng mga bahay dito, promise. Mga tag dito, mga bricks ang bahay. Guys, uwi muna ako sa bahay namin. Bahay namin. Oh my God. Bye. Diba? Ang ganda. Kailan kaya kayo magkakaganyan? Hanggang pangarap na lang ba ang makita ka? Ang bahay na yan ay pangarap na la 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 la. Hello mga kachupa, panibagong tagyawat na naman ako. Sumakit ang ulo ko. Ngayon, kakatapos lang namin mag-deliver. So, ang oras ngayon is 5:30. Umalis kami dito sa FedEx na 8:30. So, maganda na rin yung nagpa-part-time job siya kasi pero para may extra income ba, di ba? Mahirap kasi ngayon ang buhay. So, andito ako ngayon sa tapat ng FedEx. May napulot kaming cabinet. Ayan, may cabinet. Shelves. Sabi ko, ay, okay pa. So, kinuha namin. Asan na siya? Asan na yung aking asawa? Ayun ba yung aking asawa? Ay na pala yung aking asawa. Kita niya yung truck na yan. Papasok. So, babalikan ko yung detreat daw kami ni Nick. So, hindi ko alam kung anong kakainin namin later. Kaya lang kasi meron pantalong sa bahay, gusto kong itorta. Diba? Minsan inaano ko yun pinipirito ko lang tas sausawan toyo, kalamansi, sili, diba? Ayun yung crave ko ngayon ayokong kumain sa labas ngayon. Gusto ko ng kanin na may kasi gusto ko rin ng tilapia. Diba? Gusto ko rin ng pretong tilapia. Kaya lang hindi ko makita yung tilapia dito Mga ibang fish yung nandito Hindi ako sanay. Tilapia lang gusto ko. Tsaka bangus. Yung bangus na daing, diba? Masarap. Kaya lang dito kasi mahirap hanapin So, babalik tayo dun sa
Saan pa tayo? Kalimutan ko na yung kinikwento ko kanina. Sa lahat po na nanonood ng aking vlog, ulit-ulit ako ng pasalamat eh. Pasalamat ako ng pasalamat. Wala na akong pay na pasalamat. Ano lang, totally lang. Kasi na ano ko na tag dito na sobra talagang tuwa ko for today's video. Kasi ang dami na nanonood sa akin, di ba? Mahigit 100 plus na. Kahit hindi natin, kahit yung iba hindi nagko-comment, diba? At least yung mga karamihan, lagi sila nagko-comment, natutuwa ako. Sana hindi sila magbago, no? Yung, kahit na wala na akong mai-topic, diba? Pero ayoko sanang i-vlog yung mga babash. Yung ibabash ba ng ibang vlogger. Ayoko nang ganun kasi una sa lahat, ayoko nang binabash din ako, diba? So maganda, wag din natin gawin sa iba yung ayaw natin gawin sa sarili natin, di ba? Yun naman dapat talaga eh, di ba? Manap ka ng sarili mong content, di ba? Humanap ka kasi may mga iba talaga na mga vlogger na papanood nyo yun. Naghahanap sila ng mali ng isang vlogger tapos iba-vlog nila kasi wala na silang mga content. So ako, ayoko naman tumulad sa mga ganun kasi baka mamaya unsubscribe ako ng mga subscriber ko kasi nga isa na akong, alam mo yun, yung parang pag pinapanood na yung channel ko parang nagkakaroon na sila ng anxiety. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung nagbibigay ba ng happiness na mabuhay pa, di ba? Parang mga ganun. Pero yung ibablog ko yung katulad nung kay tag dito. Huwag na tayo magsalita ng pangalan, baka mamaya lalo sumikat. Ang taray, yung mga ganun effect na, no? Hindi, ayoko lang sabihin pangalan. Siyempre, baka mamaya kasi mapanood din nila, di ba? Ang ano lang, ito pa, natutuwa ako, may isa akong kaibigan. One time, kasi nag-i-start pa lang ako ng vlog. Kumain kami sa labas, tapos may nanghihingi ng pagkain ba? Meron kaming take out. Nag-take out kami. Hindi namin alam kung iuuwi ba namin kasi parang hindi masarap yung kinainan namin. Parang ganun. So, tinake out na lang namin kaysa itapon namin. Tinake out na lang namin. Ang end namin nangihingi sa amin ng pagkain ba. So, balak namin ibigay yung pagkain na tinake out namin. Sabi ko, wait, i-vlog ko. Sabi naman ng tropa ko, ano ka ba? Huwag mo na i-vlog. Ako ka rin eh, no? Doon ako natuto. Parang, wag na, kung may gagawin ka man, mabuti sa kapwa mo, wag mo na i-vlog. Kumbaga, alam mo ng tao na mabuti ka eh. Wag mo na pagsiksikan pa na, ay, binigyan ko to, ganyan-ganyan. Ay, tinulungan ko to. Yung mga ganun ba? Kasi, hindi mo naman kailangan ipagkalit para mabait ka kasi kung totoong mabait ka, di ba? Kung totoong mabait ka, nasa dugo mo na yung pagiging mabait, hindi mo na kailangan ng camera para, di ba? Naiintindihan niyo ako? Hindi mo na kailangan ipagsuksukan pa, ipakita sa buong tao na mabait ka. Tapos binablog mo, di ba? Para masabi lang na, ay mabait tong taong to, ganyan-ganyan. Kasi kung nasa dugo mo na yung pagiging mabait, hindi mo na kailangan ng camera para lang sabihin sa buong tao na mabait ka. Kasi yung mga tao na tinulungan mo, sila ang gagawa ng paraan para ipagkalat yun na mabait ka. Diba? Ayun naman talaga ang totoo. Sumasakit ang ulo ko, grabe. Kasi yung truck na sinakyan namin, ang ingay pagka tag dito, pag nagda-drive, ang sakit sa ulo, hindi lang ako sasama, sumasakit ang ulo. Ngayon naiintindihan ko na kaya pag uwi ng asawa ko, tuwing uwi siya galing sa FedEx, inihilot ko yan. Whole body with extra massage. Extra service with extra service. Kaya wala lang ako kasi sobrang sipag, diba? Kahit buong isang linggo magtrabaho, kakayanin, diba? Naalo lang ako. Kaya ako ayoko rin pala hingi din eh.
Kasi wala naman akong gagawin sa pera eh. Basta busugin mo lang ako, okay na ako eh. Tsaka minsan may mga kaikikan ako na ano, na pinapabil ko sa asawa ko. Yung tulad niya, yung sa pagdodrawing niya, yung mga pentel na may mga kulay, ayan. Gusto ko nga rin magpabili ng pantahi, yung machine ba, para pag wala akong ginagawa, nagtatahi ako ng mga damit, yung mga kurtina, punday, yan, mga gusto kong ano gawain. Ipapabili nga ako, kaya lang kasi hindi pa niya siguro afford. Next time na lang daw. Siyempre ako hindi naman, madali lang naman ako kausap. O, diba? Naintindihan din ng mga magulang ko na mahirap talaga kitain ng pera. Kasi kung madali man, day, siguro 3 araw, 4 na araw lang ang pasok ng asawa ko. Ganoon. Pero ang asawa ko, kumakaya ng 6 days in a week. 1 araw lang ang day off niya, linggo lang. Bukas lang ang day off niya. Diba? So, sana maintindihan din nila na importante din sa asawa ko yung pera, hindi niya pinupulot lang, di ba? Although sabihin na natin, pag kinonvert nga sa peso, malaki nga. Pero pag tumira ka naman dito, kaya nga iniisip ko na talaga sana talaga magkatrabaho ako ng ng bongga, no? Pero ayoko naman yung trabaho na kakausap ako ng foreigner, baka mamaya umuwi ako ng duguan ng ilong, di ba? Ayoko naman ng gusto ko yung lang, yung trabaho lang. Aayos ka lang ng mga ganyan-ganyan. Yung mga computer bag, mga ganyan-ganyan. Pero yung kakausap ako ng customer, English, lalo ngayon, hindi pa ako magaling mag-English, di ba? Tulad nung kanina, may dineliver kami na na foreigner. Nagsasalita siya, day, ang bilis, hindi ko maintindihan, nakagano lang ako. Kagano lang ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Kaya minsan lang ako basta hindi ko ma-explain. Natatawa na lang ako. Tapos nung ito yung first time na unang dating ko dito. Doon nga kami bumaksak sa Washington. Kasi nga nandun yung magulang niya. So, pumunta kami muna doon bago kami pumunta ang Wisconsin. Pagpunta namin doon, sobrang lamig, 'di ba? Ako balot na balot, day. Tapos yung nagsasalita na sila ng mga mong, gusto ko na lang umiyak. Alam mo yun, nagtatawanan sila. Ikaw, tameme ka lang yun. Yung nakaupo ka lang sa isang tabi na nakagantong. Alam mo yung hindi napapanis na ilaway mo. Ganun ako nung unang dating ko sa US. Nagtatawanan na sila, ang sasarap ng mga kwentuhan nila, pero ako lang. Tapos pagka kinakausap nila ako, nagsa-sign language na ako. Yung mga ganun, lang ako kasi basta gusto ko umiyak nung time na yun dahil lahat hindi ko sila maintindihan, ang naiintindihan ko lang talagang English ni si Paper, kasi si Paper ang English niya parang normal na sa akin, pero yung English ng mga kapatid niya tsaka ng nanay niya English din parang hindi ko rin naintindihan, pero nag-i-English din ng ng basic English. Tapos yung pag nakakausap ko yung nanay niya, sign language na lang kami kasi mahirap talaga. Kahit gusto kong mang-aralin yung Hmong, ang hirap ng language nila. Parang Chinese talaga. Pero sabi nila hindi naman daw sila Chinese. Iba Hindi ko alam kung sa Laos sila galing. Sa Laos. Ayan. Laos po ang aking asawa. Pero ang aking asawa, pinanganak na siya dito sa US nung time na nagigera daw ang Vietnam at saka China yata yun. Basta may gera nung time na yun Tapos ang nanay ni Paper at saka yung tatay ni Paper pumunta ng Thailand. So yung mga Amerikano, itong kwento niya sa akin kaya nakapunta sila dito sa ibang bansa. Yung mga Amerikano, mga Christian na American, nagdala ng eroplano para tulungan nga yung mga yung mga nakatira doon sa Lao.
Kasi yung Lao, parang kaltbahay lang ng Thailand yun eh. Tapos, di pumunta na nga yung ano, yung mga Christian doon sa Thailand. Kinuha yung nanay niya, tatay niya, kinuha, at saka yung isang ate niya. Kasi yung isang ate niya noong time na yon parang 1 year old. 1 year old pa lang. So, ayun na. Tapos, nung dumating na nga sila rito, ang unang binaksakan nila rito, alam ko yung unang Oregon. Sa Oregon sila na bumaksak. Doon sila unang tumira. So, mga isang taon, nabuntis ulit ang nanay niya, ang aking mother-in-law. Yun na nga yung sinilang na nga niya si Paper. Ayan. So, si Paper, American citizen na agad kasi dito na nga siya pinanganak. Ganun pala, no? Kaya nga sabi ko, aswerte nga nila kasi parang may tumutunog. Natatakot ako. Mag-isa pa man din ako dito sa party. Tapos nun, sunod-sunod na kasi nanay niya sila magkakapatid. Diba? Hindi, yung tatay niya natuto ng ayos ng mga ng mga ano ba yun? Teka nga. Ayan. Yung tatay niya natuto ng mag-ayos ng mga sasakyan. Diba? So, natuto na yung mag-ayos. So, ang ending, ang naging trabaho ng tatay niya is tawag sa mga nag-ayos ng sasakyan, mekaniko ba yun? Basta ayun na, tapos natuto na, diba? Hanggang every year nanganganak yung nanay niya. Sabi ko nga, ang galing ng matres ng nanay niya eh. Sabi ko nga, natutuwa ako kasi nanay niya palakain din ng prutas. Kaya sabi ko, ay siguro ito yung technique para mabuntis agad, kumain ng mga prutas. Kaya ako palakain na ako ng mga prutas, tinitigilan ko na yung mga junk foods. Tapos, tag dito, tagal naman ni Paper. Natakot na ako rito. So, ayun. So, kasi ang, di ba nga, may sa atin, sa natin, pahilot nga daw ng matres, ganyan-ganyan. Kasi may napanood akong isang vlogger na ang tagal niyang mabuntis, tapos, nagpahilot lang daw siya. Eh, dito wala naman yata dito sa Amerika eh. Ewan ko lang Pero ang feeling ko, siguro, kasi yung mga kinakain ko, unhealthy nga. Kaya ngayon nag-i-start ako ng mga healthy food, tapos nagpa-fasting ako para, di ba, matunaw ba yung mga kinain ko. Kasi dito sa Amerika, bihira na ako naglalakad-lakad. Kasi nga lagi kami may sasakyan. Ang tagal naman ni Paper. Lagi kaming nakakotse. So, si Paper hindi na naglalakad. Kaya nga minsan niyayaya ko si Paper na ayan na si Paper. Buti na lang lumabas na. Niyayaya ko si Paper na maglakad-lakad sa neighbor namin. Diba? Para kahit paano. Kahit isang oras lang, diba? At least, nag-exercise yung katawan namin. Natutunaw ba yung mga kinain namin? Kasi dito, parang, ayun ang problema sa Amerika, yung obesity na sobrang taba, diba? Dahil sa sobrang taba mo, nagkakaroon ka na ng mga diabetes, ayan, ang mga rito. Kasi nga, bahira lang silang maglakad. What Nick said? He didn't answer the back yet. Going home? Yep. We're going home. Okay, uwi na daw kami. Lalagay namin yung yung cabinet sa ko kasi papatungan ko ng mga halaman ko, di ba? So I think dito na ako magpapaalam, guys. Kasi medyo mahaba-haba rin yung kwentuhan natin. Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Ay, babalikan ko pala yung mga yung mga nagpapabati, nagpapa-shout out. Cameron Belat. Diba?
magpapashoutout. Babalikan ko, wait lang ha. Wala pa kasi akong wifi dito. Antayin ko, uwi muna ako sa bahay. Papashoutout. May magpapashoutout sa akin. Sana yung mga sisyon na shoutout ko, natutuwa rin. Ano kayo yung mga ginagawa ng mga lagi nanonood sa video ko, no? Yung mga ginagawa nila, siguro tambay lang din sila sa bahay. Ano? Wala siguro silang ginagawa. Kaya lagi sila nanonood ng vlog. Pero okay yan, maganda yan. Pagpatuloy nyo lang. Maganda yan. Sakot ang ulo ko. Babalikan ko pala yung nagpa-shout out. Oh, sige, babalikan natin ha. Balikan lang natin ha. Wait lang ha. Kakauwi ko na lang. Tag dito, yung mga papa-shoutout pala sa akin. Tag dito, papakita ko muna sa inyo yung aking napulot na cabinet. Shelves! O, ayan. Naris ng aking asawa. So, yung mga nagpapa-shoutout, si Ate Maribel Hernandez from Daly City. Hindi ko alam kung saan to. Sa San Francisco ba to? O South, Eme? Tapos yung isa, si Fuentiza Andan. Ang dami nanonood sa atin. Meron pa isa, hindi ko na mahanap yung isang, yung isa nagpapa-shoutout. Kalimutan ko na yung pangalan. Basta, sa lahat po nagpapa-shoutout, comment lang po kayo doon sa aking mga video. Salamat po sa inyo, no? Ipagdadasal ko po sa inyo na sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa aking video. Kahit na minsan na nakakaaning, ang buhay. Huwag sana po tayong magsawang manood ng aking video. So, salamat po sa lahat na nanonood at walang humpay na panonood sa aking video. So, magpapaalam na po ako sa aking video. Medyo mahaba na to. So, thank you po at pagpalain kayo ng Haring May Kapal. God bless.